እግሮቻችን ቢደኮምል አባራሁም ቢያሳውረንም መቀተል አለብን። ቅርጨንነቻችሁን ብርታችሁን ነው። ብክሕሰመውም ወልድ መንፈስ ቅድንሽ እግዚአብሔር ይባርኩች። Isipin mo, naglalakad ka ng 10 araw ng diretso. Walang sasakyan, walang bus, walang eroplano. Ang dala mo lang ay isang maliit na bag ng tinapay at buto, isang plastik na lalagyan ng tubig, at ang iyong pananampalataya. Ang araw ay nagluluto sa iyong balat. Ang mga bato ay pumuputol sa iyong mga paa. Nakasuot ka lang ng plastik na tsinelas. Dapat ay pagod na pagod ka na. Dapat ay sumusuko ka na. Pero patuloy kang humahakbang, isang talampakan sa harap ng isa pa, at hindi mo alam kung bakit. Pero hindi ka napapagod. Sa hilagang kabundukan ng Ethiopia, sa taas na 2,480 metro sa ibabaw ng dagat, matatagpuan ang isa sa mga pinakabanal na lugar sa Kristyanismo, ang bayan ng Lalibela. Ang pangalan nito ay hango kay Haring Gebre Meskel Lalibela na namuno mula 1181 hanggang 1221 AD bilang bahagi ng Zagwe Dynasty. Ayon sa lokal na tradisyon, si Haring Lalibela ay dinalaw ni Kristo sa isang pangitin at dinala siya sa Jerusalem. Doon, inutusan siya ng Panginoon na magtayo ng isang bagong Jerusalem sa kanyang sariling kaharian. Isang lugar kung saan ang mga Ethiopian Orthodox Christian ay maaaring sumamba kahit hindi na makapunta sa banal na lupa. Bakit ito kinakailangan? Dahil noong 1187, ang Jerusalem ay bumagsak sa kamay ng mga Muslim sa ilalim ni Saladin, ang mga Kristiyanong Ethiopian na isa sa pinakamatandang Kristiyanong komunidad sa mundo ay hindi na makapaglakbay patungo sa banal na lupa. Kaya sa loob ng 24 na taon, gumamit si Haring Lalibela ng libo-libong manggagawa at ayon sa alamat, mga anghel upang mag-ukit ng 11 simbahan ng diretso mula sa bulkanikong bato. Hindi ito tinayo mula sa lupa pataas, inukit ito mula sa itaas pababa. Parang inukit mo ang isang buong katedral mula sa iisang bloke ng bato. Ang pinakamalaki sa kanila, ang Biete Medhane Alem o Bahay ng Pagliligtas ng Mundo, ay sinasabing pinakamalaking monolithic church sa buong mundo. Ngunit ang hindi gaanong pinag-uusapan ay hindi ang mga simbahan mismo, kundi ang mga taong naglalakbay patungo dito. Bawat taon, tuwing Gena, ang Ethiopian Orthodox Christmas na ipinagdiriwang tuwing Enyero, ang tahimik na bayan ng Lalibela ay lumulubo mula 15,000 residents tungo sa mahigit 100,000 katao. Ang mga pilgrim ay nagmumula sa malalayong baryo, abalang lungsod at malalayong probinsya. Ang iba ay sumasakay ng bus. Ang iba ay naglalakad ng ilang araw o ilang linggo sa alikabok na daan. Ngunit may isang grupo ng mga pilgrim na higit na kapansin-pansin. Ang mga naglalakad ng daan-daang milya gamit lamang ang plastik na tsinelas, may dalang kaunting tinapay na tuyo at buto, at isang plastik na lalagyan ng tubig, at ang kanilang pananampalataya. Ang araw ay nagluluto sa iyong balat. Ang mga bato ay pumuputol sa iyong mga paa. Nakasuot ka lang ng plastik na tsinelas. Dapat ay pagod ka na. Dapat ay sumusuko ka na. Pero patuloy kang humahakbang, isang talampakan sa harap ng isa pa, at hindi mo alam kung bakit, pero hindi ka napapagod. Ayon sa photographer na Florian Rainer na gumugol ng maraming buwan sa pagdodokumento sa mga pilgrim na ito, sila ay naglalakad mula madaling araw hanggang sa takip silim. Hindi mabilis, ngunit matatag. Kaya nilang lampasan ang 40 milya sa isang araw sa ilalim ng matinding araw ng Ethiopian Highlands. 40 milya sa plastik na tsinelas, sa tuyong tinapay lamang, at walang reklamo. Paano nila ito ginagawa? Ayon sa mga napanayam na pilgrim, ang sagot ay hindi pisikal. Ito ay espiritual. Sinabi ng isang pilgrim,
Kapag naglalakad ka patungo sa Lalibela, hindi mo nararamdaman ang pagod. Ang iyong mga paa ay patuloy na humahakbang dahil alam mo na sa dulo ng iyong paglalakbay ay ang presensya ng Diyos. Ibang pilgrim naman ang sinabi, ang sakit ay nawawala kapag iniisip mo ang mga santo at anghel na naglalakbay kasama mo. Ngulit may isang bagay na mas kakaiba. Ayon sa mga lokal na historian, ang tradisyon to ay hindi nagbago ng mahustay sa loob ng 800 years. Ang mga rutang tinatahak ng mga pilgrim ngayon ay ang parehong mga rutang tinahak ng mga deboto noong 13th century. Pagkatapos maitayo ang mga simbahan. At sa loob ng 8 siglong ito, walang naitalang pagkamatay dahil sa pagod. Walang naitalang pilgrim na bumagsak at hindi na nagpatuloy. Paano? Hindi ito maipaliwanag ng agham. Si Alimeto Beku, 67 years old, ay naglakad mula sa kanyang baryo ng Gondar. Ang distansya ay mahigit 200 miles upang makarating sa Lalibela. Ako ay isang matandang babae. Ang aking mga tuhod ay sumasakit kahit sa pag-upo lamang. Ngunit noong ako'y naglakad patungo sa Lalibela, ang aking mga tuhod ay tumigil sa pagsakit. Hindi ko alam kung bakit. Marahil ay dinadala ako ng mga anghel. Si Tekle Berhan, isang magsasaka ng Debre Tabor, ay naglakad ng 15 days upang makarating sa Lalibela. Ang aking mga paa ay puno ng sugat mula sa unang araw pa lamang. Ngunit sa ikatlong araw, ang mga sugat ay tumigil sa pagdurugo. At sa ikalimang araw, hindi ko na naramdaman ang aking mga paa. Patuloy lang silang gumalaw, tulad ng makina. Ang Abuna Paulos, isang pari sa Biete Mariam, ay nakakita na ng libu-libong pilgrims sa loob ng kanyang 40 years bilang tagapag-alaga ng simbahan. May mga pilgrim na dumarating dito na halos hindi na makalakad, nakahaling na sa tungkod. Ngumit sa sandali na makita nila ang mga simbahan, ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag. Ang kanilang mga katawan ay tila nabubuhay. Ito hindi gamot, ito ay pananampalataya. Ano ang ebidensya na ang hindi pangkaraniwang tibayan ng mga pilgrim na ito ay hindi lamang kwento? Narito ang mga dokumentadong obserbasyon. Ebidensya 1. Ang testimonyo ni Francisco Alvarez, 1515. Ang unang Europeo na nakapagdokumento ng Lalibela ay ang Portuguese missionary at explorer na si Francisco Alvarez. Dumating siya sa Ethiopia noong 1515 bilang bahagi ng isang ambassadorial mission na pinahintuutan ni Haring Manuel I of Portugal. Isinulat niya sa kanyang aklat na A True Relation of the Lands of Prester John of the Indies. Ako ay napapagod sa pagsusulat tungkol sa mga buildings na ito dahil tila ay hindi ako paniniwalaan kung magsusulat pa ako ng mas marami. Sumusumpa ako sa Diyos, sa kanyang kapangyarihan, na ang lahat ng aking isinulat ay katotohanan. Ngulit hindi lamang ang mga simbahan ng kanyang pinuri, napansin din niya ang mga pilgrim. Ang mga taong ito ay naglalakbay ng daan-daang milya na walang dalang anuman kundi ang kanilang pananampalataya. Sila ay hindi nagrereklamo, sila ay hindi humihinto, sila ay tila hindi napapagod. Ebidensya 2, ang photo essay ni Florian Rainer, 2010s. Si Florian Rainer, isang photographer na nakabase sa Europe, ay gumugol ng maraming buwan sa Ethiopia upang idokumento ang mga pilgrim ng Lalibela. Sa kanyang photo essay na The Pilgrim's Trail, isinulat niya, sila ay naglalakad mula madaling araw hanggang sa takip silim, hindi mabilis, ngunit matatag. Kaya nilang lampasan ang 40 milya sa isang araw sa ilalim ng matinding araw ng Ethiopian Highlands. Sila ay umaawit, nagkwekwentuhan, o kaya ay walang ginagawa kundi ang ilagay ang isang paa sa harapan ng isa. Napansin din ni Rainer na ang mga pilgrim ay natutulog sa putik, nakikiamoy sa kaunti at patuloy na nag-aayuno, ngunit hindi nawawala ang kanilang enerhiya. Ebidensya 3, UNESCO World Heritage Status, 1978. Noong 1978, ang mga simbahan ng Lalibela ay idineklara na UNESCO World Heritage Site. Sa kanilang report, binanggit nila ang patuloy na tradisyon ng pilgrimage bilang bahagi ng living heritage ng site. Isang tradisyon na hindi nagambala sa loob ng halos 1,000 years.
Ebidensya 4, Domestic Religious Pilgrimage Study, 2023. Noong 2023, isang pag-aaral na inilathala sa journal na Helion, Volume 9, Issue 11 ng mga mananaliksik na sina Solomon Mola Ademe at Tesfaye Amare Semaye from Waldia University, Ethiopia, ay nagdokumento ng impakto ng domestic pilgrimage sa Ethiopian Orthodox Christian. Ayon sa pag-aaral, ang pilgrimage ay nagbubunga ng good social values tulad ng pakikipagpanimuhay ng maayos, kabaitan, habag, at panlipunang pagkakaisa. Ngunit hindi nila maipaliwanag ang pisikal na tibay ng mga pilgrim, bagamat binanggit nila ang religious promises o kalikidanos bilang pinagmumulan ng espiritual na lakas. Sa kabila ng dekadang obserbasyon, walang malawak na sayantipikong pag-aaral na isinagawa sa pisikal na kalagayan ng mga pilgrim na ito. Ngunit may mga imbestigasyon na maaaring maipaliwanag kahit bahagya ang kanilang hindi katatanggam tibayan. Investigation number 1, ang tinatawag na hysterical strength o pisikal na lakas na nagmumula sa matinding paniniwala. Sa psikolohiya, may konsepto na tinatawag na hysterical strength o isang uri ng sobrang lakas na naipapakita ng isang tao sa panahon ng matinding emosyon o panganib. Halimbawa, may naitalang kaso ng isang ina na kayang buhatin ng isang kotse upang mailigtas ang kanyang anak. Ayon kay Dr. Berhano Mola, isang psychologist from Addis Ababa University, ang matinding pananampalataya ay maaaring mag-trigger ng ganitong uri ng lakas. Kapag ang isang tao ay may layuning na higit pa sa kanyang sarili, lalo na kung ito ay espiritual, ang brain ay naglalabas ng chemicals tulad ng adrenaline at endorphins na nagtataboy ng pagod at sakit. Ngunit ang hysterical strength ay karaniwang tumatagal lamang ng ilang minuto, hindi ng ilang araw o ilang linggo. Paano nila ito napapanatili? Investigation 2, ang tinatawag na runner's high na pinahaba ng pananampalataya. Kapag ang isang tao ay tumatakbo o nag-e-exercise ng matagal, ang brain ay naglalabas ng endorphins, mga natural painkillers na lumilikha ng pakiramdam ng euphoria. Ito ang tinatawag na runner's high. Posible kaya na ang mga pilgrim ay nakakaranas ng isang pinahabang bersyon ng runner's high hindi sa loob ng isang oras, kundi sa loob ng ilang araw o ilang linggo. Ayon kay Dr. Tigist Worku, isang sports scientist, ito ay posibleng mangyari, ngulit nangangailangan ng perpektong kondisyon ng hydration, nutrition at pahinga. Ang problema, ang mga pilgrim ay hindi perpekto ang kondisyon. Sila ay nag-aayuno, sila ay kulang sa tubig, sila ay natutulog sa malamig na lupa. Kung tutuusin, dapat ay mas lumalala ang kanilang kalagayan araw-araw, hindi bumubuti. Investigasyon 3. Ang kapangyarihan ng komunidad at collective effervescence. Ang French sociologist na si Émile Durkheim ay nagkaroon ng konsepto matinatawag na collective effervescence, ang pakiramdam ng enerhiya at pagkakaisa na nararanasan ng isang grupo kapag sila ay sama-samang nakikilahok sa isang ritual. Ayon sa imbestigasyon na ito, ang mga pilgrim ay hindi naglalakad ng mag-isa. Sila ay bahagi ng isang dumadaloy na ilog ng mga tao na patungo sa parehong destinasyon. Ang presensya ng iba ay nagbibigay sa kanila ng lakas. At may katotohanan ito. Sa mga larawan ni Florian Rainer, makikita ang mga pilgrim na umaawit ng sabay-sabay at nagdarasal ng sama-sama habang naglalakad. Ang kanilang mga tinig ay nagsasama sa hangin, lumilikha ng isang uri ng espiritual na enerhiya na nagpapalakas sa bawat isa. Batay sa lahat ng ebidensya at testimonya, narito ang 3 pangunahing teorya na sumusubok na ipaliwanag ang misteryo ng mga pilgrim na hindi napapagod. Teorya 1. Ang banal na himala, pananaw na theological. Para sa mga Ethiopian Orthodox Christians, ang sagot ay simple. Ito ay himala. Ayon kay Abuna Matthias, isang mataas na opisyal ng simbahan, ang mga pilgrim ay hindi lamang naglalakad ng sarili nilang lakas, sila ay ginagabayan ng mga anghel. Sa tradisyong Ethiopian,
Pinaniniwalaan na si Haring Lalibela mismo ay tinulungan ng mga anghel sa pag-ukit ng mga simbahan. Sa parehong paraan, ang mga pilgrim ay tinutulungan ng mga banal na nilalang sa kanilang paglalakbay. Ang mga paa na pagod ay hindi pa ang tao. Ito ay mga paa na hinahawakan ng Diyos. Sabi ng isang pilgrim na nakipanayam ni Rainer, para sa mga mananampalataya, hindi na kailangan ng siyentipikong paliwanag. Ang pananampalataya mismo ang paliwanag. Teorya 1, ang pananaw na siyentipiko. Ang ikalawang teorya ay nagmumula sa larangan ng psychoneuroimmunology, ang pag-aaral kung paano nakakaapekto ang isip sa katawan. Ayon sa teoryang ito, ang matinding paniniwala ng mga pilgrim ay lumilikha ng isang placebo effect na napakalakas, na literal nitong binabago ang kanilang pisikal na realidad. Kapag isang tao ay lubos na naniniwala na siya ay protektado at ginagabayan ng isang mas mataas na kapangyarihan, ang kanyang katawan ay naglalabas ng stress-reducing hormones tulad ng oxytocin at dopamine. Ang mga hormon na ito ay nagpapababa ng perception ng sakit, nagpapalakas ng immune system, at nagpapataas ng energy levels. Sinabi ni Dr. Berhanu Molla, ang paniniwala ay hindi lamang emosyon, ito ay isang biological na pangyayari. Kapag naniniwala kang buong puso na ikaw ay hindi mapapagod, ang iyong katawan ay sumusunod. Pero kinikilala rin ni Dr. Molla na hindi nito lubusang maipaliwanag ang lawak ng tibay ng mga pilgrim. May limitasyon ang placebo effect. Ang tanong ay, nasaan ang limitasyon ng mga pilgrim na ito? Tila wala. Teorya 3. Ang cultural and generational adaptation, pananaw na anthropological. Ang ikatlong teorya ay nagmumula sa antropolohiya. Ayon sa pananaw na ito, ang mga pilgrim ay hindi himala at hindi rin psychosomatic. Sila ay bunga ng daan-daang taong adaptasyon. Ang mga Ethiopian Highlanders ay nabubuhay sa mataas na altitude, 2,000 to 3,000 meters sa ibabaw ng dagat ng sea level. Ang kanilang mga katawan ay genetically adapted sa mababang oxygen levels at pisikal na hirap. Bukod dito, ang kultura ng Ethiopia ay isang kultura ng pagtitiis, culture of endurance. Mula sa murang edad, ang mga bata ay tinuturuan na maglakad ng malayo, mag-ayuno, at magtiis sa hirap. Ayon kay Professor Werku Tesfaye, isang antropolohista mula sa Jimma University, ang mga pilgrim na ito ay hindi gumagawa ng anumang supernatural. Sila ay gumagawa ng kung ano ang kanilang ginagawa ng daan-daang henerasyon. Ang kanilang mga katawan ay nakaprogram na upang magtiis. Pero kahit si Professor Tesfaye ay umamin na may mga aspeto pa ring hindi maipaliwanag. Yes, ang kanilang mga katawan ay sanay. Pero ang plastic na tsinelas, ang kakulangan sa pagkain, ang lamig niyang gabi, hindi ito dapat gumana, pero gumagana. Sa loob ng 8,000 taon, libu-libong pilgrim ang naglakad patungo sa Lalibela. Marami sa kanila ay walang sapi ng paa o nakasuot lamang ng plastik na tsinelas. May dalang kaunting pagkain, walang sapat na tubig, at natutulog sa malamig na lupa. Ayon sa agham, dapat silang bumagsak, dapat silang magkasakit, dapat silang sumuko. Ngunit hindi nila ginagawa. May mga nagsasabing ito ay himala na ang anghel ang nagdadala sa kanila. May mga nagsasabing ito ay psychosomatic na ang kanilang paniniwala ay lumilikha ng kanilang realidad. May mga nagsasabing ito ay kultura na ang kanilang mga katawan ay unukit ng kasaysayan upang magtiis. Ngunit kahit na pagsamahin mo ang lahat ng teoryang ito, hindi pa rin ito lubusang maipaliwanag ang kanilang tila walang hangganang tibay. Marahil ang sagot ay hindi matatagpuan sa mga librong agham, kundi sa mga puso ng mga taong patuloy na humahakbang, isang talampakan sa harap ng isa pa,
patungo sa isang lugar na kanilang pinaniniwalaang sagrado. Marahil ang sikreto ay hindi kung paano nila ginagawa, kundi kung bakit nila ito ginagawa. At sa tanong na iyon, baka tayo na mismo ang dapat magtanong sa ating sarili. Gaano kalayo ang kaya mong lakarin kung alam mong sa dulo ay may naghihintay na mas higit pa sa iyong sarili? Mag-subscribe sa Pinoy Mo TV Mysteries para sa iba pang kwento ng pananampalataya, misteryo, at hindi maipaliwanag na tibay ng tao.